Kaya sinasabi po na sa topic po natin, turuan mo ang mayayaman na wag silang magmataas at wag silang umasa kayamanang lumilipas. Amen? So, saan po ba yung kayamanan po natin? Nandito pa po sa lupa o nasa langit? Nasa langit na. Amen? So, ibig sabihin, kung pinapahalagan po natin yung kayamanan sa langit, ibig sabihin yung paningin po natin nasa langit. Amen? So, ibig sabihin, kung yung kayamanan po natin wala dito sa lupa, ibig sabihin, gumagawa po tayo sa mga maraming mabubuting bagay. Sinabi po dito, turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. At maging bukas para sa at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapaimpok sila para sa mataharap at makakamtam nila ang tunay na buhay. Amen? So, alam po natin, no? Ano po ba yung nagiging tugon po natin kapag tayo po ay dumaranas ng hindi magandang pangyayari sa ating buhay? Amen? Kapag halimbawa nawalan po tayo ng pera, nawalan po tayo ng trabaho, o nagkaroon mo tayo ng sakit, ano po ba yung nagiging tugon po natin? Nagiging malungkot po ba tayo? O nagiging mapagpasalamat sa Panginoon? Amen. So, nagiging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen? Sapagkat alam po natin ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? So, yun po. Huwag silang umasa sa kayamanang lumilipas, kundi sa Diyos na masagana nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan upang tayo masiyahan. Amen? So, yun po. Ang Diyos po ang nagbibigay, totoong nagbibigay po sa atin ng kasiyahan, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Yung kayamanan, pansamantalang po yan, na ibinibigay ng kasiyahan. Tama po ba? Pansamantala lang po yung binibigay ng kayamanan. Pero ang Diyos, ibig sabihin, yung kasiyahan, totoong kasiyahan. Amen? Totoong kasiyahan yung ibinibigay ng Panginoon. At ito po ay hindi maunawaan ng tao, ito po ay walang hanggan. Walang hanggang kasiyahan yung binibigay ng ating Panginoon. Amen? Hindi po ito maunawaan ng tao. Kaya kung titingnan po natin, kapag nakatanggap po kayo ng blessings, ano po yung nagiging pakiramdam po ninyo? Nagiging masaya. Amen? Nagiging masaya po tayo kapag nakatanggap po tayo ng blessings. Amen? Pero kapag wala po tayong tinanggap na blessing, nagiging masaya po ba rin po ba tayo? Hindi. Hindi masaya. Amen? So, ibig sabihin, yung kapag hindi po tayo nagiging masaya kapag walang blessing, ibig sabihin yung paningin po natin, yung kasiyahan po natin, nandun na sa blessings. Amen? Tandaan po natin, no? Kapag yung kasiyahan po natin nasa Panginoon, meron mang blessing o wala, nagiging masaya pa rin po tayo. Amen? So, yun po, ang Diyos ang nagbibigay ng ating pangangailangan upang tayo ay masiyahan. Tama po ba yon? Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pangangailangan. Kapag yung ang Diyos, so, ipinakakalob niya yung mga pangangailangan po natin. Tama po ba? At siya din po nagbibigay ng kasiyahan po sa atin. Amen? So, ibig sabihin, ang Diyos masagana nagbibigay po yan. Ibinibigay yung mga pangailangan po natin. At siya po din po nagbibigay ng source ng kasiyahan po natin. Amen? Kung titignan po natin yung ibinibigay ng kayamanan sa lupa, ito po ay pansamantala lang. Pero yung kasiyahan ibinibigay ng Diyos, pang walang hanggan. Amen? So,
Kaya sinabi po doon, turuan mo silang gumawa ng mabuti, gumawa ng magpakayaman sa mabuting gawa. Amen? Bakit? Dahil alam po natin, yung kayamanan po natin wala po dito sa lupa. Alam po ninyo kapag iipon ka ng kayamanan sa lupa, meron kang kayamanan sa Langit. Ay, sa lupa. Oo. Amen? Pero kapag nag-uubos ka ng kayamanan sa lupa, nag-iimpok ka ng kayamanan sa Langit. langit. Tama po ba yon? Kapag ginagamit po natin sa pagtulong, yung kayamanan po natin. Kapag gumagawa po natin tayo ng mabuti, ginagamit po natin sa kapwa po natin, tinutulong po natin sa ating kapwa, ibig sabihin, nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Dahil ang Diyos po yung kayamanan po natin, ibig sabihin, nagpapakasagana po tayo, gumagawa po tayo ng mga mabubuting gawa. Amen? So, nagiging masagana po tayo sa pagtulong. Amen? Bakit? Sinabi po dun sa Bible, ang taong matulungin ay tutulungan. Amen? Gusto po ba nating tulungan po tayo? Amen. Ibig sabihin, yung mga taong tumutulong, sila ay tutulungan. Amen? Sino po yung tutulong po sa atin? Ang Diyos, ang ating Panginoon. Amen? So, yun po. Huwag po tayong umasa sa kayamanang lumilipas. Kundi umasa po tayo sa Diyos na nagbibigay ng ating pangailangan na sagana at para tayo ay masiyahan. Amen. Alam po ninyo, kapag ang Diyos ang ating kayamanan, kapag makatanggap ka man ng blessing o wala, masaya ka pa rin. Amen. Amen. Meron ka mang sakit o wala, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen. Amen. Mabuti man yung kalagayan mo o masama, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Amen. Dahil yung kasiyahan po natin nasa Panginoon. Amen. Amen. At yung kasayahan po natin wala sa sitwasyon. Kasi maraming tao, kapag masaya yung nangyayari sa paligid, nagiging masaya po sila. Tama po ba yun? Pero kapag hindi na masaya yung nangyayari, nagiging malungkot na po sila. Pero anong totoong yung kasiyahan po natin nasa Panginoon. Kahit na magkagulo man yung paligid mo, meron ka pa rin kasiyahan sa loob. Meron ka pa rin kagalakan. Bakit? Ang Diyos ang iyong kasiyahan at kayamanan. Amen? Bakit? Ibig sabihin na wala sa nakikita, bagay nakikita, tawag po doon pananampalataya. Amen? Wala sa bagay na nakikita yung focus mo, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, nasa Panginoon, nasa kalangitan. Amen? Ibig sabihin po noon, ang Diyos po ang ating kayamanan at ang ating kasiyahan. Amen. Amen? Hallelujah.